Magandang hapon po. May isang vlog lang tayo bago mamaya magkabayan na naman tayo mag-vlog. Ang ating pag-usapan po ay itong napakatinding ebidensya na sana ay tinatawag na damning evidence kung sa English pa. Ito po yung ebidensya na naipakita yung text message ni BBM mula sa number niya papunta sa number ni Adrian Bersamin na apo ni dating Chief Justice Lucas Bersamin. Ang palitan ng text message sa gitna ni Adrian Bersamin at saka BBM ay nagtutukoy sa pagde-deliver ng 8 billion na siyang dineliver ni Yusek Roberto Bernardo doon sa Diamond Hotel. At nagpalitan ng sasakyan, kinuha nila ni Adrian Bersamin ang sasakyan na may lamang 8 billion at binigay sa kay Pangulong. So, doon siya hinatid sa Nara Residence. Pero nanggaling yan, hinatid doon sa Diamond Hotel. Yan ay ayon po yan sa tinatawag na testimonya ni Roberto Bernardo sa loob ng Blue Ribbon Committee at ayon din po sa idudugtong mo dyan yung testimonya na nakuha ni batang Congressman Leandro Libeste na nakuha niya kay Yusek Adrian Bersamin. Si Yusek Adrian Bersamin po, bago umalis si Libeste papuntang abroad, ay pumunta kay Libeste. May dala siya kasamang mga abogado. At sa harap po ni Libeste ay pumirma ng sinumpang salaysay si Adrian Bersamin na kung saan ipinakita yung kopya ng text message, ng palitan nila ng text message ni BBM patungkol po sa paghatid ng tinatawag na 8 billion pesos. Yung 8 billion pesos po ay nagmula ito sa 100 billion na pinasingit ni BBM na pondo kay Saldico. At yung 100 billion na yan ay kinumpirma naman ni Saldico sa kanyang pinakita yung budget at mga papel, listahan. At kinumpirma naman ni Ping Lacson. Kaya lang, ang kwento ni Ping Lacson, pinihit niya na wala raw kasalanan si BBM doon, kundi gawa-gawa lang yun ni Adrian Cristobal at yung kanyang lolo na si Lucas Bersamin at ginawa pang kasabot diyan si Amena Pangandaman na siyang DBM secretary noong panahon na yun. So gusto nila palabasin ni Lacson na itong 100 billion ay gawa-gawa lamang nila ni Trigib Olivar, ni Adrian Bersamin, Yusek siya, at saka ni Lucas Bersamin at lulo niya, at yung si Secretary Amina Pangandaman na pinalabas kunwari na kay BBM yun, pero hindi kay BBM daw. Kita mo, grabing kwento na, pero at least na-confirm na may 100 billion na insertion na hiningi mula sa Office of the President, hiningi kay Saldico. Ibig sabihin po, na-kumpirma na po yung sinabi ni Saldico na 100 billion na singit na pondo. At yung na-deliver naman, kinonfirma naman ni Yusek Bernardo na yung 8 billion na na-deliver doon sa Diamond Hotel. At yung 8 billion na ito ay iyon din ang kwento ni Yusek Adrian Bersamin sa kanyang sinumpang salaysay na ibinigay na ginawa at binigay kay Congressman Leonardo Libeste. At mayroon pang CCTV footage na ebidensya si Libeste na magpapakita na pumunta roon si Adrian Cristobal sa kanya at
pumirma ng affidavit. At sa affidavit na yun, kasama sa annexes yung tinatawag na text message ni BBM na nag-utos na i-deliver na sa kanya yung 8 billion. Pero binasura ng Committee on Justice sa pangunguna ni Jinky Luistro. Yun naman pala, one of the top 30 congressmen na tumanggap ng pundo. Ito si Jinky Luistro. At saka lahat na yan na tumanggap ng pundo, sila rin po ay binasura nila. Talagang pinilit nila na ibabasura yung reklamo kahit na malakas ang ebidensya. Grabing ebidensya ha. Pinakamalakas pag-usapan na lang natin itong text message. Grabe. Tapos bakit malakas? Kasi makukonfirma din ito kung ipasabpina yung Globe o Smart o dito kung saan man anumang number ginamit ni BBM para ibigay ang kopya ng message sa panahon na yun, sa petsa na yun. Grabe. 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 Hindi natin ang mga senador naman natin ngayon malamya. Tingnan mo naman ito. Walang magagawa eh. Tingnan mo to si Rapi Tulfo. Ang pinag-initan, ibang bagay, hindi man lang ito nagtutok sa flood control project na ito ang pinakamalaking problema natin sa lahat, flood control project. Ang pinag-isipan yung paano siya makakuha ng monthly na hatag mula sa kay Bong Pineda na na bawal na na isabong, mula din kay Bernos na na gambling lord sa Cordillera Administrative Region na taga Abra. Ito po ang sitwasyon natin ngayon. May mga senador kasi Erwin Tulfo, iba naman ang binabanatan niya. Kasi kung bakit ayaw ni Rapi Tulfo at ni Erwin Tulfo halongkatin ang flood control project kasi po ay number 1 dyan na nakipag-sawsaw na nagnakaw sa flood control project ay ang congressman ng AXI-IS. AXI-IS mismo kung saan congresswoman ng AXI-IS si Jocelyn Pua Tulfo. So kung congresswoman siya ng AXI-IS, sila nagkamkam ng mga, kung sa Pangasinan pa sila ang naggamgam ng mga flood control project. Grabe. So ngayon, hindi siyempre, pag magsalita si Erwin Tulfo laban dyan, parang sinipa niya sarili niya kasi si Erwin naman or Eric Sylvester Tulfo ay naging congressman din ng AXI-IS. So, dalawa sila. Ang isa si Ed Bikyap. Nag-resign na si Ed Bikyap nung last week sa pagiging congressman ng AXI-IS. Si Rapi Tulfo ay asawa ni Jocelyn Pua Tulfo na congresswoman ng AXI-IS. So, hindi mo ma-expect si Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo na babanatan nila ang flood control projects. So, ibig sabihin ko, meron ka pong senador na gano'n, huwag nyo na pong iboto si Rapi Tulfo kasi magpapaboto siya ngayon 2028. Dalawang bagay lang takbuhan ni Rapi Tulfo. Tatakbo siya na presidente o tatakbo siya na senador sa 2028. Huwag nyo po siyang iboto sa pagkasenador. Pakiusap lang po. Kasi lalong mawinang. Tsaka, huwag nyo na ring iboto itong si Grace po. Pakiusap lang po. Ang kanyang anak na si Brian po ay pumapabor pa doon sa mga pagbabasura ng impeachment na reklamo laban kay BBM. Kahit na may ebidensya. Sa maling paraan nila binasura. Marami pang iba. All right. Pakinggan muna natin, sariwain muna natin yung sinabi ni Jinky Luistro nung ini-sponsoran niya bilang chairman ng Committee on Justice ang pagbabasura ng impeachment laban kay BBM. Ito po, pakinggan natin yung tarantadang magnanakaw na babaeng ito. Yan. Walang ayuda kung wala si speaker. Walang ayud, walang AX, wala si speaker.
Oh, hindi ko makuha-kuha yung tono na Batanggenyo eh. Pakinggan natin itong Batanggenya na magnanakaw din. Mas hindi siya kasing sama lang siya niya si Kwan. Edwin Gargiola na Batanggenyo, taga mataas na kahoy. It shall dismiss the complaint and submit its report as provided hereunder. Pursuant to the House Rules on Impeachment, the evaluation of a complaint necessarily involves the individual judgment and interpretation of House members, specifically the members of the Committee on Justice. Each member is empowered to assess the allegations based on their own appreciation of the facts, the grounds invoked, and the constitutional standards governing impeachment. Sufficiency in substance is not measured by the volume of bare allegations and annexes that are unsubstantiated by personal knowledge and authentic records. Madam Speaker, sa pagtukoy kung may sapat na substance, laging kinikilala ng Committee on Justice ang sound discretion ng bawat miyembro rooted in their individual appreciation of facts. In these two complaints, malinaw po ang naging desisyon ng Committee on Justice. The substance is insufficient. The De Jesus complaint. Ang complaint ni De Jesus ay itinuturing na walang matibay na factual foundation. Matibay na walang factual foundation. Anong klase itong abogada ito? Kakasuhan ko nga ng disbarment. Based on the determination of this committee, it fails to meet the substance requirements for a proceeding as grave as impeachment. The complainant respectfully prays that this institution impeach the respondent for graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust based on the following grounds. On the first ground, respondent violated the Constitution and betrayed public trust by surrendering former President Duterte to the ICC under the rules. Okay? Kaya na, klaro na wala na, hindi na natin dapat pagtalunan na talagang hinuli si Duterte. At hindi natin pagtalunan na totoo na wala kayong warrant of arrest galing sa lokal na korte. Ganun na po kasimple. At hindi natin mapagtalunan din na wala na si Duterte dito kung nandun na sa ICC. Allegations must be based on personal knowledge or authentic records. Meron naman yan kasi nagdeklara na si Attorney Andre De Jesus sa kanyang verification. Merely on hearsay. Mere disagreement with foreign policy is not an impeachable betrayal. So kaya ngayon, na pinapabagsak o winawater down ni Jinky Luistro yung paghuli at pagpadala na isang policy lang daw, policy dispute. So hindi daw yung impeachable ground. Jinky, tumingin ka sa mata ko. Ang ating konstitusyon nagsasabi sa Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan po sa English, pinakamataas na batas na karapatan yan sa ating bansa. Kung sa Tagalog pa po, sa Section 1, Article 3 ng ating Bill of Rights sa ating Constitution, nagsasabi, walang sinumang tao ang matanggalan ng buhay. Ibig sabihin,
matanggalan mo, papatayin. Walang taong papatayin o ikulong. At kung ikulong ka, hulihin ka muna. So walang taong pwedeng patayin, pwedeng aristuhin, at pwedeng kumpiskahin ang kanyang ari-arian nang walang proseso sa batas na ginawa. Let us talk about process of law. Jinky Luistro, abogada ka, nakapasa ka sa bar exam. Alam mo kung anong definition ng batas? Ano ba ang batas? Sa Tagalog po, ang batas, kinukonsider, tinatawag natin na batas ang isang bagay kung ang bagay na yan ay ginawa ng number one, ginawa ng Kongreso. Pag sinabi natin Kongreso, ipinasayan dyan ng mga House of Representatives at mga senador. So pag pinasa nila, i-forward, pipirmahan ng presidente o di kaya i-veto niya. Pero kung ma-override ng 2/3 majority ang veto, ay magiging batas pa rin. So kapag pinirmahan ng presidente ang ginawa niyong panukalang batas, ay batas na ang tawag dyan. Suppose, ano ba ang mga batas? So ibig sabihin, yan po ang batas. Yung ginawa sa Kongreso at pinirmahan ng presidente. Basic, basic. Ngayon, meron tayong tinatawag na incorporation clause sa ating Declaration of State Principles na nagsasabi ang mga international law na kung saan ay dapat obligado ang Pilipinas na sundin ay ini-incorporate na bilang batas na rin ng Pilipinas. Pero bago maging batas, kailangan yan ay treaty, international law, treaty kung sa gitna ng bansa pinagpirmahan. Maaring ang treaty ay sa gitna ng Pilipinas at isang bansa lang. Or sa gitna ng Pilipinas at marami pang ibang bansa. Ang pinag-usapan natin yung Rome Statute na siyang nagtayo ng International Criminal Court ay isang treaty na kung saan nilagdaan ito dapat noon ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Pero sa lahat ng klaseng treaty, ang lahat po na bansa ay pwedeng umalis. Kahit anong treaty, pwedeng umalis. At ang mamamayani ay ang tinatawag na Vienna Convention on the Law of Treaties. Anong mangyayari kung aalis ang isang bansa? Ang susundin ay ang Vienna Convention on the Law of Treaties. Nakasaad yan sa Article 70 na kahit umalis ng isang bansa, mayroon pa rin natitirang obligasyon. Kung jurisdiction, jurisdiction. Kung konting obligasyon sa iba maliban sa jurisdiction, pwede pa rin to dapat gagawin ng bansang nag-alis. So ang Pilipinas po ay umalis na po sa ICC, umalis na sa Rome Statute, Jinky Luistro. So kung umalis na, ibig sabihin po, hindi na siya matatawag na batas. Okay? So hindi mo ngayon pwedeng gawing dahilan, total may warrant of arrest na binigay ang ICC, so dumaan na sa batas ang palabas ng warrant of arrest laban kay Digong. To cite you again, hindi po batas ang Rome Statute sa mata ng Pilipinas ngayon sapagkat hindi na tayo kasapi. Bagkus, walang batas na ginamit para aristuhin si Duterte. Kaya iyan pa lang, klarong-klaro na, doon nyo na pag-usapan yan sa trial kung tama ba ang argumento mo na legal o hindi. Gets mo? Ang problema sa inyo, sa tatlong yugto na kailangan na inuutos ng House of Representatives Rules of Procedure ay binilabag ninyo, binayulit ninyo ang pangalawang yugto. Sa Section 4 ng Rule 3 ng Rules of Impeachment, nag-uutos kung paano gagawin na makikita kung mayroon bang probable cause ang impeachment na reklamo o wala. Sa Section 4, nag-uutos. Una,
alamin muna kung merong sufficiency in form. Ano yung sufficiency in form? Kailangan merong sinumpaang salaysay ang nagreklamo na kinabit sa kanyang reklamong impeachment. At ang sinumpang salaysay na yun ay dapat patungkol sa verification na tinatawag. Sa verification, dapat naglalaman ito ng ganitong salita o sinumpaang salita na nagsasabi, nabasa ko po at naunawaan ng buong buo ang aking reklamong impeachment. Kasunod yan ay magsasabi yung sumumpa na nagreklamo na sasabihin niya na ang lahat ng mga nakasaad o nakabanggit o nakasulat yan sa reklamong impeachment na aking ipinasa ay pawang galing sa personal kong alam at hango rin sa mga authentic na mga dokumento. Pagka napirmahan niya yan at ninotaryuhan, tapos na. Yan ang unang form na na-comply na, nasunod. Pangalawang form, requirement, ang tawag yung formal requirement, ay kailangan na endorso ng kahit isang congressman. So, na-endorso ba? Na-endorso po ang dalawang reklamo. Yung sinampa ni Attorney Andre De Jesus kasi ang pumirma na congressman na nag-endorso ay si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ang isang impeachment na reklamo naman po ay sinampa ng mga Makabayan Black. Inendorso ng Makabayan Black. Pero sinampa ito nila ni kaibigan ko na si Ted Casino, si Lisa Masa, si Attorney Nery Colmenares, si Renato Reyes, at saka iba pa. 36 sila na rin nagreklamo doon. So ito naman po ay notaryado. So ibig sabihin, pumasa siya sa pagkanotaryo at ang kanilang verifikasyon na sinumpaan nila ay nagbabanggit din na nabasa nila ng buong buo ang reklamong impeachment nila at naunawaan din nila ng buong buo. At kasunod doon, nagbanggit din sila na yung mga nabanggit namin ay personal naming alam at ang iba naman ay hango mula sa official and authentic documents. Bagkus, pasado sa porba at dagdagan pa ng endorsement ng 3 congressmen na si Congresswoman Sara Ilago, Congresswoman Attorney Rene Luisco, at saka si Congressman Antonio Tinio. So, sapat sa porma. Dalawang reklamo, sapat sa porma. Ayon naman, balik tayo sa utos ng House of Representatives Rules of Impeachment. Sa Rule 3, nagsasabi naman sa Section 5 na kailangan alamin kung sapat ba ang sustansya or sufficient in substance. May utos din yung Section 5 na yun para malaman mo kung may sustansya o may sufficient substance, kailangan lamang tingnan ang mga salita ng reklamo. Hindi muna hanapin ang ebidensya kung may ebidensya o wala para patunayan ang sinabi. Kailangan lang basahin mo na kung may sinabi siyang akusasyon. At kung lahat ng elemento ng akusasyon laban kay BBM ay sapat na para matanggal si BBM at yung lahat na yun ay nabanggit, pumasa na siya sa tinatawag na sufficiency in substance. So with that, nakikita mo, walang choice ang congressman na magbubuto na hindi nila tanggapin kung nabanggit yan. Ang problema, katotohanan na banggit po. Yung reklamo naman ni Jet Nisay na inendorso niya at yung reklamo na inendorso din nila ng Makabayan congressmen ay sapat po sa pagbabanggit. O, pangalawang binanggit naman doon kay Attorney Andre De Jesus ay sinabi niya na hindi nagpapa-hair follicle test si BBM kahit na matindi ng akusasyon sa kanya na nanggaling hindi lamang sa ibang tao kundi nanggaling na rin mismo sa kanyang kapatid na si Amy Marcos na may personal na alam kung paano ang kanyang buhay bilang nagkasama sila sa isang bubong.
At ang deklarasyon po ni Amy Marcos ay hindi hearsay. Bakit po hindi hearsay? Sapagkat po ang isang ebidensya, ang binanggit niya po ay exception to the rule of hearsay. Bakit naman nag-exception? Kasi alam naman ng lahat na magkapatid sila at nakatira sila minsan sa isang buhay nila, sa isang bubong. At lagi silang nagkikita, nagkakasama. At kung ganoon, sapat na papasok ngayon ang tinatawag na doktrina ng res inter alius acta. Sa doktrina ng res inter alius acta, pwedeng matanggap ang salita ng isang tao laban sa isang tao kung mapatunayan na sa gamit ang ibang ebidensya na sila ay nagkakutsaban o nagsama. Minsan kung saan mayroon siyang personal na alam sa mga binabanggit niya. So, ang magbibigay ngayon ng ebidensya na may personal na alam si Amy patungkol kay BBM ay yung bilang pagkakapatid nila na nagsasama sila noon sa isang bubong. So, sapat na ang ebidensya. Kung ebidensya hanapin mo. Pero binanggit po lahat yan sa reklamo ni Attorney Andre De Jesus. So kung binanggit yan, ibig sabihin sapat po ang sustansya kasi hindi naman natin hanapin kung may ebidensya o wala. Yung ebidensya na yan, doon pa yan papatungo sa pangatlong yugto sa Section 6. So ngayon, nevertheless, punta tayo ngayon sa Makabayan Congressmen na mga reklamo. Ang reklamo naman ng Makabayan Congressmen ay nagtutok doon sa pagnanakaw sa flood control. Ang binanggit ng reklamo ng mga Lisa Masa et al. Na inendorso ng Makabayan Congressmen ay nagbabanggit po ng mga detalye na akusasyon laban kay BBM na siya ay nagnakaw ng pundo mula sa flood control project at binanggit doon ang specific na detalye na ito ay mapatunayan, yung pagnanakaw ni BBM ay mapapatunayan, una, sa pamamagitan ng testimonya ni Saldico na nagpakita ng mga mali-malitang pera na diniliver. Number 2, ito ay mapatunayan sapagkat merong text message na palitan ng text sa gitna ni Yusek Adrian Bersamin at ni BBM na tungkol sa pagdi-deliver ng 8 billion. Nang 8 billion na yon ay maihahambing mo ngayon doon sa testimonya naman na hindi pa na-authenticate yung sinabi ni Saldico, pati sa maleta, pati yung mga papel ng 100 billion ng insertion. Kung isama mo yan, isama mo doon sa text messages na pinanumpaan ni Adrian Bersamin at binigay niya ang sinumpang salaysay kay Congressman Libeste kaya tumakbo si Congressman Libeste sa labas ng bansa, ay sapat na ang kwento. Hindi pa natin hinahanap ang ebidensya. Kwento pa lang muna ng akusasyon. Kung akusasyon na yan, kung mapatunayan yan, ay sapat na para matanggal si Bongbong Marcos. Let me remind you again, Miss Jinky Luistro, na wala pong choice, walang discretion, walang choice ang mga congressmen na ibasura ang reklamo sapagkat on the face itself, sa harap, sa mukha pa lamang ng reklamo ay klarong-klaro, walang contest. Klarong-klaro na nabanggit ang lahat ng elemento ng mga detalye para sapat na matanggal o ma-impeach si BBM. And yet, bumuto kayo ng kontra. Ibig po sabihin yan, ay pwedeng dalhin yan sa Supreme Court para i-challenge na naman, i-deklara na naman yan null and void. So next, ano pa bang iba? Kahit dyan na lang tayo magtututok. Patuloy, pakinggan natin si Jinky Luistro at mamaya ipakita natin kung sino siya. Impeachment is one of our gravest constitutional mechanisms and cannot be triggered by policy disputes. There is no overt act attributable to the president with respect to the arrest and alleged kidnapping of the former president.
There is likewise no factual basis with respect to the allegation that the President surrendered the former President to a foreign tribunal and disregarded domestic legal processes. The complaint fails to identify a specific act constituting an abuse of power, nor does it state with particularity what the President did, when it occurred, or through what instrument it was committed. As noted by the late Father Joaquin Bernas, a betrayal of public trust must be of such a nature as to strike at the very heart of the government. On the second ground, respondent is unfit to serve as president due to alleged drug addiction. As noted during the meetings, these allegations are merely hearsay. The complaint relies almost entirely on a statement of a family member unsupported by any affidavit, sworn testimony, or verified record. Nakalimutan ni Jinky Luistro ang batas ng res inter aelius acta o sadya niyang sinantabi kasi hindi convenient sa kanyang paggamit. Rendering its probative value non-existent. Ha! Kabubo mo! Bumalik ka sa law school. Nowhere does the complainant claim personal knowledge Ha! Nag-claim! Nag-personal na rin, narinig niya. Yan ang personal knowledge. Tabuang mo, bubo ka talaga. of these accusations, nor did he exert any effort to verify the truth before the filing. Tarantada ka talaga. Hindi yan kailangan pa sa pangalawang dito. Doon yun na sa evidensyary level. Face ninyo, titingnan yan. Bubo ka talaga. Kahit ang ating mga kasamahan sa komite ay binigyan Kasamahan nyo na puro mga kargado. Talagang takot sila kaya tama na ito. I-proceed na tayo sa isa. Palit-ulitan tayo dyan kay Jinky Luistro. Ay, kawatan talaga ng babaeng ito. Tingnan mo, isa sa top 30 na congressman, si Luistro na magnanakaw na binigyan ng pera ni BBM at saka ni Romualdez. Pati si Saldico, siya nagbigay. Titignan natin, ha? Tingnan natin. Engengeng! Yan! Ito! Top 30 congressmen in Luzon with biggest General Appropriations Act for the fiscal year 2025 budget per District Engineering Office and DPWH regional offices. Number 30. Jervil, Jinky Bitrix, R. Luistro. Yan ha. May 4 billion ka pala, Jinky Luistro eh. Paano ngayon yan? Ha? Jinky Luistro. So sino pa ngayon maniniwala sa'yo na kumita ka na malaki? Grabe. Grabe ka. Ayan. Sige, pagpatuloy natin pakinggan. Sino pang lahat nito ay bumuto pabor kay Bongbong Marcos maliban lang yung umalis na pagka-congressman. Region 4A Batangas 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 4,112,400,000 pesos in Batangas 2nd District Engineering Office. So napansin mo rito, wala rito ang pangalan ni Gardiola. Pero 20 billion mahigit ang Gardiola. Kasi ang style ni Gardiola, binibili sa mga congressman, kapwa congressmen ang kanilang project. So nakapangalan sa mga kapwa congressmen. Pero kay Gardiola na yun, binili na niya eh. Pagkatapos, halimbawa, kasing kikitain na hanggang 25% na commission mula sa mga proyekto. So kung 100 million ang proyekto, ay 25 million ang mapupunta sa mga congressmen. Ngayon dahil wala pa silang pera,
Inaalok sila ngayon ni Gardiola. Oh, pare, mare. Oh, yan, yung 25 million mo dyan, bibigyan na lang kita ng 15 million. Okay na ba sa'yo? Bigyan mo sa akin project mo? Ganun po. Ano yan? Number 29. Rexlin T. Gatchalian. Ay, wag nyo na iboto itong kwan. Wag nyo na iboto itong mga gatsalya na to magnanakaw numero 1. Kita mo? Kaya nagkukunwaring na malinis itong si Win Gatchalian. Yan, tingnan nyo. NCR Valenzuela City 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 4,577,761,000 pesos in Metro Manila 3rd District Engineering Office. Number 28. Marvin Rillo. Si Marvin Rillo, at least sa Quezon City, natalo na siya. Ang pumalit sa kanya si Bong Suntay. NCR Quezon City 4th District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 4,968,340,000 pesos in Quezon City 2nd District Engineering Office. Number 27. Eugenio Angelo M. Barba. So, yan ha, pinsang buo ni BBM. Eugene Angelo M. Barba. Eugene Angelo Marcos Barba. 2nd District ng Ilocos Norte. Region 1 Ilocos Norte 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5,007,500,000 pesos in Ilocos Norte 2nd District Engineering Office. Number 26. Dante S. Garcia. O yan ha, Region taga-La Union 1. to, mga kapartner ni Paulo Ortega to. La Union, 2nd District, 5 billion. La Union 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5,063,500,000 pesos in La Union 2nd District Engineering Office. Number 25. Noel Bong N. Rivera. Ayan, si Noel Rivera sa Tarlac, 3rd District. Kaaway ni Pyra Lucas ito. Yan ha. Region- Kape rin ito ni Villanueva. Na Mayor Villanueva sa Kapas ba siya? O sa Bamban? O sa Concepcion? Concepcion. 3 Tarlac 3rd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5,270,000,000 pesos in Tarlac 2nd District Engineering Office. Number 24. Keith Micah, Attorney Mike D. Tan. Attorney Mike Tan ha. Kano ano ito ni yung kawatan na gobernadora ng Quezon Province? Yan, siguro kapatid niya ito. At yun, hindi kapatid ni Kwan. Ni Ronnie Tan na Regional DPWH Director sa Ilocos Region. Yan ang connection niya dyan. Region 4A Quezon 4th District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5,344,865,000 pesos in Quezon 4th District Engineering Office. Number 23. Faustino Inano, a DY the 5th. Isabela naman ito, matindi naman ito. Kamsat, dami mo pera, Kamsat Sabi mo na kay BBM, agyamanak. Sabi ng mga tao, kinanam. Region 2 Isabela 6th District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5,368,919,000 pesos in Isabela 4th District Engineering Office. Number 22. Rosemary Panotes. Rosemary, hindi Rosalie. Rosemary Panotes. Camarines 2nd District, 5,653,000,000. Grabe. Region 5 Camarines Norte 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5 billion. Resulta ito ng bakit nagsalakayan? Kasi resulta ito ng BBM parametric formula. Yung baseline, balanced, and managed na alokasyon. 653,291,000 pesos in Camarines Norte Sub-District Engineering Office. Number 21. Lienda B. Balilia. Region 4A Batangas 4th District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 6,040,500,000 pesos in Batangas 4th District Engineering Office. Number 20. Manuel Wowo L. Fortes Jr. Region 5 Sorsogon 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 6,410,386,000 pesos in Sorsogon 2nd District Engineering Office.
Number 19. Ambrosio C. Cruz Jr., Region 3 Bulacan 5th District Representative within General Appropriations Act. Sabi na itong isa si BMB, hindi ka nang pakilala kung sino ka. BMB Lucy, foul words daw sa iyo, sa akin, foul words. O saan ang mas masama, foul words ko sa kanila, natawagin ko silang kawatan, o yung katotohanan ng pangangawat nila, ha? 2025 budget of 6,456,060,000 pesos in Bulacan 1st District Engineering Office. Number 18. Danilo Danny Dad A Domingo, Ha, isa pa itong Region kawatan, no? Congresswoman nila ni MERS. Tapos, tig 5 billion daw sila. Oh, minimum 5 billion. 3 Bulacan 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 6,491,507,000 pesos in Bulacan 1st District Engineering Office. Number 17. Number 17. Ralph G. Oh, Recto, Ralph Recto. Region 4A Batangas 6th District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 6,554,880,000 pesos in Batangas 4th District Engineering Office. Number 16. Aurelio Dong D. Ito pa, Gonzalez Jr., Kawatan na Kapampangan. No? Region 3 Pampanga Oh, 3rd mga District kapatid, Representative huwag within niyo na General iboto mga Appropriations Pamilya Act Gonzales yan, 2025 budget of 6,593,256,000 pesos in Pampanga 1st District Engineering Office. Number 15. Carlos Charlie O. Coanco, Sa Tarlac, ha? Mga kuwan Region ko. 3 Tarlac 1st District Kawatan Representative din ang within mga General natin, Appropriations Act 2025 budget of 7,104,000,000 pesos in Tarlac District Engineering Office. Hindi pa to kasama Number sa 14. allocable nila, ha? Alfonso V. Umali Jr., Grabe minsan. Region 4B Mindoro Oriental 2nd Alfonso District Umali. Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 7,534,850,000 pesos in Southern Mindoro District Engineering Office. Number 13. Oh, Christian Tela Yap, Christian Tela Yap, ha? Region Tarlac 3 pa rin. Tarlac 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 7,605,000,000 pesos in Oh. Tarlac District Engineering Office. Grabe mga pagnanakaw ninyo, mga bay. Number 12. Ferdinand Alexander Sandro Si Sandro Marcos, Hindi pa kasama Region ang 1 Ilocos Norte 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 7,627,324,000 pesos in Ilocos Norte 1st District Engineering Office. Number 11. Riananti U. Arrogancia, Region 4A Quezon 3rd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 7,667,500,000 pesos in Quezon 3rd District Engineering Office. Number 10. Number 10. Menchi B. Bernos, Bernos, ha? Caldillera Administrative Region Abra Lone District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 7,705,000,000 pesos in Abra District Engineering Office. Number 9. Tsuyoshi Anthony Hori G. Horibata, Horibata. Region 5 Cameron Sur 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 8,208,002,000 pesos in Cameron Sur 1st District Engineering Office. Number 8. Number 8. Wilfredo Mark M. Enverga, Taga Quezon. Region 4A Quezon 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 8,556,913,000 pesos in Quezon 1st District Engineering Office. Number 7. Eliandro Jesus Budoy F. Madrona, Kawatan ng Romblon. Region 4B Romblon Lone District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 8,867,000,000 pesos in Romblon District Engineering Office. Pitalino. Number 6. Marie Bernadette Det G. Escudero, Kapatid ni Chief. Region Kawatan 5 din. Sorsogon 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 9,127,049,000 pesos in Sorsogon District Engineering Marie Office. Bernadette. Number 5.
Doris, Nene Bing, E. Manikis. Oh, Manikis. Region Ah, 3 Zambales. Zambales 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 10,040,338,000 pesos in Zambales 1st District Engineering Office. Ayan, no wonder lahat sila sa kumusunod sa kumpas ni Romualdez kasi lahat sila binubusog ni Romualdez. Number 4. Jose Maria Clemente Joey Tama S. yung bakla Salcedo. na to sa Albay, oh. Region 5 Albay 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 10,151,990,000 pesos in Albay 2nd Albay. District Engineering Office. Number 3. Lorna C. Silverio. Heh. Region 3 Bulacan 3rd Silverio po. District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 15,539,629,000 pesos in Bulacan Sub-District Engineering Office. Number 2. Liadi O.D. F. Tariela. Oh, Tariela, kaya pala mayabang ito si G. Tariela na pinsan mo. Ano bang pangalan ni Tariela? Kapatid ba ito ni Tariela? G. Tariela. Kaya pala mayabang magsalita. Kinukontra-kontra mo China, mayabang mo. Kapatid mo pala, congressman, no, kumita 18 billion. Region 4B Mindoro Occidental Lone District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 18,756,000,000 pesos in Mindoro Occidental District Engineering Office. Arnon C. Number 1. Panalagan Region 4B Mindoro Oriental Panaligan yung kabatan ng Mindoro, Oriental Mindoro. Ah? 1st District Representative gets the biggest General Appropriations Act 2025 budget amounting to 19,504,249,000 pesos in Mindoro Oriental District Engineering Office. So, yan po sila, Thank you. ladies and gentlemen, ay yung mga 30 o 28 kasi iba hindi na bumalik na bumuto para ibasura ang tinatawag na impeachment na reklamo. So ngayon, puntahan naman natin siguro yung yung top 20 congressmen naman sa Mindanao na kasama rin sa pinagboto para ibasura yung impeachment laban kay BBM. Ito naman, mga taga Mindanao. Mga traidor kay Duterte ito, mga taga Mindanao na congressmen. Ito sila. Ayan, mga kabataan ng Mindanao, welcome! Top 20 congressmen in the Philippines with biggest General Appropriations Act for the fiscal year 2025 budget per District Engineering Office and DPWH regional offices. Number 20. Adolf Edward G. Plaza. Tingnan mo, ang kanila 1.9 billion. Diyan mo makikita po na pareha lang naman sila kawatan, pero dahil sa taga Mindanao sila, mas mababa yung kanilang pera. May discrimination sa pagnanakaw, may discrimination din pala. Ano to, Romualdez sa Marcos, BBM. Bakit pati sa pagnanakaw yung congressman namin sa Mindanao, mababa lang, A Filipino industrial engineer and politician. He currently sa Bayugan, tandaan niyo to, huwag niyo na iboto tong si Adolf Edward Plaza, kabatan numero 1. serves as a member of the Philippine House of Representatives representing the Region 13 2nd District of Agusan del Sur within General Appropriations Act 2025 budget of 1,972,691,000 pesos in Agusan del Sur 2nd District Engineering Office. Number 19. Nelson L. De Angarang. A Filipino politician who served as the representative of Region 11 Davao Oriental's 1st District from 2022 to 2025 Davao within General Appropriations Oriental. Act 2025 budget Kasama of din ni Gonzaga. 2,585,000,000 pesos in Davao Kabatan, Oriental 1st District 2.5 Engineering billion. Office. Number 18. Dale B. Corvera. Corbera, Dale kabatan Domingo sa Corvera Agusan del is a Filipino Norte. politician who has served as a Anak representative na of Region weteng. 13 Agusan del Norte since 2022 Nagka- within General Appropriations Act 2025 Kukuntisan budget of lang kayo ni 2,585,000,000 pesos in Joboy Agusan del Aquino. Norte District Engineering Office. Number 17. Christian S. Anabia. Region 10 Main Christian Misamis Oriental Anabia. 1st District Representative Miss within Or. General Appropriations Act 2025 budget of 2,782,774,000 pesos in Misamis Oriental 1st District Engineering Office. Number 16. Steve C. Solon.
Steve Kayongbian Solan is a Filipino businessman and politician who has served as the representative for Sarangani's Lone District since 2022 with a General Appropriations Act 2025 budget of 2,878,924,000 pesos in Sarangani District Engineering Office. Number 15. Chino Miguel D. Elmerio. Ha, Region ito 11 yung Davao Oriental 2nd boyfriend District o asawa Representative with a ng General Biggs. Appropriations Act 2025 Ibranis. budget of 2,968,500,000 Si Chino pesos in Miguel Davao Elmerio, Oriental Davao 2nd District Oriental Engineering din. Office. Number Puro 14. mga BBM Romeo S. boys. Region 13 Oh, si Surigao del Romeo Sur S. 1st Momo, District parang Representative with a Momo, General Momo, Appropriations Act Momo. 2025 Momo budget sa of punso. 2,976,761,000 magnanakaw naman ito si in Momo. Surigao del Sur 1st District Engineering Office. Dating music Number ito ng 13. DPWH. Sancho Fernando F. Ito Oamo. naman si O. Sancho Animal. Fernando Oh, Fuentes sabi Oamo is a susunod Filipino ng second politician district. currently serving as the representative for the 2nd 2.9, District of halos Misamis 3 Occidental with a bilyon. General Appropriations Grabe Act kayo. 2025 budget of 2,985,326,000 pesos in Misamis Occidental 2nd District Engineering Office. Number 12. Jose Maria R. Zubairi Jr. Oh, si Subiri, tatay A ni Filipino businessman and Mick politician who Subiri. served as representative of Bukidnon's paano 3rd tatay? Congressional District in the Northern Pagkatawag din Mindanao pala with a General tatay mo, Appropriations Act Mick Subiri. 2025 budget of 3,093,500,000 pesos in Bukidnon's 2nd District Engineering Office. Grabe. Number 11. Johnny T. Pimentel. Oh, Pimentel, Region number 13 1, Surigao kawatan del din Sur yun 2nd sa District Surigao. Representative with a General Appropriations Act 2025 budget of 3,235,591,000 pesos in Surigao del Sur 2nd District Grabe Engineering ka, Office. magnanakaw Number 10. kayo lahat. Jose Manuel Joman F. Alba. Oh, Alba, bukid A doon. Filipino politician who is a representative in the 19th Naku, Congress of the pangalawang Philippines bukid from Region doon to, 10 First Bukidnon, District, 1st Third District with a District, General si Appropriations Subiri. Act 2025 budget of First District naman ito, si Alba. 3,405,435,000 pesos in Bukidnon 3rd District Engineering Office. Number 9. Lahat sila kumita. Robert Ace S. Barbers. Oh, Ace Barbers, oh. Barbers is a Filipino Number politician. 9, 4 billion. The son of former Senator Robert Barbers, he served as the representative of the 2nd District of Surigao del Norte with a General Appropriations Act 2025 budget of 4,127,894,000 pesos in Surigao del Norte 2nd District Engineering Office. Number 8. Francisco Jose Bingo F. Ha, Matugas II. Matugas. Region 13 Ito yung Surigao del Surigao Norte del 1st Norte, District ano? Representative with a General May-ari na Appropriations si Act Argao. 2025 budget of 4,131,064,000 pesos in Surigao del Norte 1st District Engineering Office. Number 7. Alfalito M. Bascog. Baskog. Region 13 Bascog Agusan sa del ibo Sur ba? 1st District Representative with a General Saan ka na, Appropriations Act Bascog, ha? 2025 budget of Agusan del Sur, 4,381,330,000 pesos in Adolf Agusan del Sur Edward 1st District Engineering Office. Plaza. Number 6. Jonathan Keith T. Flores. Ito pa, Region Jonathan, 10 tatlong Bukidnon 2nd distrito District sa Bukidnon, Representative with puro a General kubatan, no? Appropriations Act Jonathan 2025 Keith budget of Flores, Atty. Flores. 4,917,403,000 Dapat pesos i-dispar ka. in Bukidnon 1st District Engineering Office. Number 5. Maria Carmen S. Zamora. Oh, Is si a Filipino Zamora naman, politician itong who is a tatay member of niya, the House of nagbibisikleta Representatives lang from Davao noon. de Oro 1st Ngayon District siya, with a General nagpa-flood Appropriations control. Act 2025 budget of 5,121,930,000 pesos Davao in de Davao de Oro, Oro yung 2nd mga District sakop Engineering ni, Office. ano, Number 4. sakop Jose nilang Joboy Damio. Ezequino II. Ito si Region Joboy 13 Aquino, Agusan del kapag Norte anak 1st na naman District kakinto sa Representative with a Tarlac. General Appropriations Act Pero kawatan 2025 sa budget of Agusan del Norte, oh. 5,415,763,000 First District, sa pesos in Butang Butuan City City to. District Engineering Office. Number 3. John Tracy F. Cagas. Oh, A si Filipino Kagas. politician and lawyer who is currently Ito serving yung as isa congressman of the sa Lone District of Davao del Sur with pumatay a kay General Dudong Appropriations Bukol. Act 2025 budget of 5,456,127,000 Siya pesos in tinuturo Davao na del Sur isa District person Engineering of interest Office. sa pagpatay kay Number 2. Kapitan Dudong Yevgeny Bukol Vicente Bambi ng BMNO. Digos. A Filipino politician serving Oh, as si the representative Imano. of Misamis Oriental Misamis 2nd District Oriental. since 2022 with a Grabe, General mga Appropriations kawatan, mga Act Imano. 2025 budget of 6,046,500,000 pesos in Misamis Oh, Oriental number 2nd 1 District sa Engineering Mindanao Office. na mga kabataan. Alan Sino? Arcachali. A Filipino Ayun, si politician and Duhale. public servant from Davao Putang del Norte ilunggo served as the talaga representative del of the Norte, 2nd ah. Congressional District of Davao del Kabataan Norte in numero the 1. Philippine House of Representatives from 2019 to 2025 Kasi as the kayo ay biggest general mga kakampi na appropriations. ni, tinatawag, kakampi na kayo ni Anton Nagdameo tsaka ni Florindo. Kaya kayo nagnanakaw ng ganong kalaki. Ladies and gentlemen, ano pa magagawa natin? Yan po, babasahin ko na lang iba siguro. Ha? So, idol kita, Doc. Pasyataan po si Jing Arcalura, Brent Santos, magandang gabi, magandang hapon. Joymar Fernandez, ibitay mga yan. So, watching from Abu Dhabi pala si JR Calura. JR Calura, si Jimar Fernandez, ibitay mga yan, Marlon Reyes. Kaya nga kabayan, huwag na kayo umasa unlad ng Pilipinas. Tama po. O Block Consuec, galit ka ba sa magnanakaw ng buhok? Ito, ban ka kasi troll ka. Ban. Ang mga troll sa akin, binaban ko Ban, hindi ka na makapagpasok. O tayo, Marlon Reyes, tapos si Ben Maruerto. Plus yan, paanong hindi
ibabato. Alam mo rin pala ba yung dynasty ng Aragusa, no? So, Juan Domingo, dapat gabaan kayong lahat sa paghirap sa Pilipino. Tapos si Rapi Tolpo, may weekly tungpats yan sa mga police commander sa Metro Manila sa lahat illegal gambling and other illegal activities na sa media pa yan, kurap ang taong yan. Sobrang kurap yan. Kada ko sa iyo dyan, conforme ako sa iyo dyan. Evil, sabi nga ni Sara, sisiraan ko lahat ng kalaban ko kahit hindi totoo, importante, basta masiraan ko kayo. Ano ba pinasabi mo? Hindi maintindihan na kwento mo. Sisiraan mo, kaibigan mo. Parang, sige, ayusin mo nga, magbagit ka pa ulit. Hello, doktor, sabi ni RDTV. Si Rex Mangawang, dapat pala ikaw ang nakaupo, magaling ka sa informal at dami ninyo alam sa report nyo. Agad at may result. Magaling na kayo, mahusay. Salamat po. Kung gano'n, dapat, hindi naman tayo mananalo kasi wala tayong pera. Ben Marwerto, magkano ang budget ng congressman nyo kay Kadudong? Wala po ang budget sa akin na Ben Marwerto. Ikaw talaga, parang isa kang ilang beses sa sinasabi na puro kabubuhan, wala kang pundasyon. Roland Catedrilla, kawatan ng bilyones ang kinawat nila. Tama, Roland, no? Kung makita ko ang pangalan mo, naadumduman ko din ng imo nga paryente nga grabe nga the greatest composer of Coronadal, South Cotabato. Si Alex Catedrilla, yung nag-compose ng Ikakasal Ka Na. Niel SK, saan pa kami maniwala? Okay. Ben Marvito, bakit walang mga, pinakita ko na taga Mindanao Ariel Servito, halos lahat pala yan, kawatan. Sinabi niya, yes, kawatan, lahat sila, lahatin mo na, wala akong tinatabi dyan. So, Black Mamba, huwag kayo maniwala dito, walang ebidensya yan. Ganun ba? Out ka na, out. So, Shensha, si Rapi Tulfo, by weekly, nabasa ko na pala yan. Si Ebol Alif, sabi nga ni Sarah, sisiraan ko lahat ng kalaban ko kahit hindi totoo, importante. Out ito, out. Out, ban ka na. Tapos, sino pa? Sino pang banggitin? Ariel Servito. Lahat pala yan, kawatan. Sabi mo, mga kawatan lahat yan. Tapos si Niel Ski, halos lahat sangkot, kaya kanya-kanya silang takipan. Ganun po, balik-balikan kasi kung hindi natanggalin yung impeachment, pati sila damay. Mababanggit pangalan nila pagpresenta ng ebidensya. So, Sox, parehas nga magnanakaw, Unitives. Ganun ba? Mga DDS? Hindi po salot sa bayan ng DDS. Kaya ban ka na, ban. Elizabeth Jan Linsangan, salamat po sa iyong palipad. Palipad naman kayo kung meron kayo sobra sa super sticker. Tapos mag-like kayo lagi. Tapos tulungan nyo ako, mag-subscribe kayo sa aking YouTube. Hindi subscribe, kundi mag-member kayo sa aking YouTube channel. Tatamaan din sila ng karma. Tama po yan, Nonato Perez. Niel Skay, iboto nyo kahit kung di kayo nadala. Okay, Niel Skay, tig 5 billion pala. Diyan mo makita, kahit sa nakawan, merong racial discrimination Ang mga Bisaya, kukunti lang binibigay sa pagnanakaw. Ang mga hindi Bisaya, mga Taga-Luzon, sila, minimum lang, pinakamababa, si Jinky Luistro. Ben Marwerte, 284 votes, kahit Mindanawan, DDS, congressman, nag-vote ng yes. Wala kasi sinasabi DDS. Ikaw talaga, bubo mo talaga, Ben Marwerte. Leonard Mapa, gayod ang mga Pilipino. Sino pang makagawa at maayos sa bansa? Pinagtulungan, self-centered lang talaga, walang pagmamahal ng mga mamamayan. Romel Bingson, Dr. Toto, umiwas talaga nila na makapaglabas ng ebidensya ang mga complaints, kaya pinatay na agad. Tama po kayo, Romel Bingson, Kapsat. Helen Baguio, kaya nga ang daming ningning ng mga abogado kasi ito ang pasimuno. Tama ka. Annabel Alcantara, grabe pala, 4 billion. Dennis Causing, kapatid ko. Annabel Alcantara, mga kasamahang bayad kasama ka na, Luistro.
bayad ka na, Luistro. VB, followers ka, ambit sa'yo. Ay, walang problema yan ng followers. Magnanakaw, simple lang yan, hindi followers yan. Jenny Bumagat, hello po, attorney. Oy, Jenny, si Roper, kumusta? Romel Bingson, Naimbag Amalim, Bats Olivares, nga, Akupal. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Mercy Bernal, lahat ng number ngayon naka-register na. Okay, tama po kayo. Dante Olino, good afternoon po. Katuto, may sabwatan talaga. Talagang yan sabwatan. Tapos si Dante Olino, good afternoon. Katuto, may sabwatan. Okay? Ronald Dalansi, Luistro, isa sa mga lady crooks ng house. Kaya lagi na sinusuot na chinelas, crooks. Ben Marwerte, yung sinabi ni Sinay niya, kailangan pa yun. Hindi na! Wag notaryo. Ang problema kasi, Ben Marwerte, huwag kang magkwento ng hindi mo alam. Maylin Oanos, in fairness kay ay may malaking sakripisyo sa kanya yung ginawa niya. Siyempre, kaya dapat paniwalaan natin yun. Mercy Bernal, madali lang naman yan, di i-verify sa telecommunications. Helen, ang problema kasi, binasura na Mercy Bernal. Ang problema natin, binasura lang impeachment. Kaya ano nang maasahan natin? Wala na. Marlon Reyes, people power na lang ang solusyon, Katoto. Talaga, join na lang kayo sa February 25 na people power. At isisipain na natin ang mga putsang ina nila. Mga walang credibility, mga member ng Crocodile. Taba po kayo. Renan 12, hi. Tapos Bung Ubaldo, tigilan mo na yung kalokohan na yan sa Kongreso, puro naman kayo aso. Ben Marwerte, Mauro Lingan, sige attorney, tuluyan ang kasuhan ng mga disbarment. Lahat ng abogado po ay kakasuhan ko ng disbarment mga yan. Diyan sa mga bumuto. Siya ba yung umamin, tinago niya asawa niya? O siya po yung umamin na tinago niya asawa niya. Isagani Estrera, wala talaga lihim na di mabubunyag. Tama po kayo. Tapos Ibon Castiva, agod gali. Legion Salon, wala ngayon si Tolpo pero zero vote na yan dito sa Visayas at Mindanao. Tapos Crazy, Jal na Proxidio Senior, sa 28 na lalabas lahat ng ebidensya laban kay BBM. Misaya Silagan, 2, takbo ka, Senador. Tignan natin kung tatakbo tayo hindi. Misaya Silagan, 2, kahit magpatulong ka sa yawa at Panginoon ang kakamping at loyalista, hindi makatalo. Ano bang mga kwento mo? Mga hindi maintindihan? Ayusin mo naman kwento ka. Argo Hello Host, Julieta Tiborcio, good morning from Edmonton, Alberta. Okay, hanggang dyan na lang, no? At maraming salamat po sa lahat. At mag-isang oras na tayo, Elizabeth Linsangan, maraming salamat po. So, Enilyn Marbella, gandang hapon po. Ben Marwerte, congressman nyo, kung saan lugar kabasahin mo ngayon? Wala, hindi nakalagay congressman namin dito. Okay? Si Sebastian Guevara, pakibasa po, shout out po sa Ancla family sa Butuan City. Oy, mga taga-kan, Ancla family diha sa Butuan, kumusta kamo diha? Si Tata Likop, o sino pa? Si para Buelban. Sino pa diyan ang mga kaibigan ko? Lopilya Gogo, bakit walang alam si Tulpo sa flood control? Ano mali? Wala lang kunwari. Raimondo Kalang, ganun pala kalaki ang perang nasasayang ng ating bayan. Napunta na lang sa mga politikong kawatan. Tama po yan. Jar Sira Kalura, Mao Gani, Tatak Bisaya Katadok. Okay. Tapos Julia Attorney Godepo, Herberto Herberto Filimon Indiapi. Snap election. Danny TV Dr. Toto sa Region 8 naman kasi grabe lubak-lubak doon. Tingnan natin sa mga waray-waray region. Elizabeth Lansangan, messenger po ninyo. Yung nakalagay doon, maraming salamat po kasi katotohanan ang mga pinaglalaban po ninyo. Salamat po, Elizabeth. Ronaldo Gabon, bugok gago chat, madali lang mag-chat. Pinalulukon niyo, dami talagang tanga sa DDS. Ay hindi po, DDS ako . Tanga ba ako?
Ngayon, pag dahil sa ganun sinabi mo, mas maganda pa tanggalin na lang kita. Inday para sa tagumpay, kay Kumaro, Edgardo Puno, kaya pala malakas kang pumusta sa sabong ang asawa ng congressman, malaki pa. Yun, natumbok mo. Fernando Caballa, sa maalinsang si Super Yabang ang nagpapabagsak ng Pinas. Hanggang ngayon, tulog kapag gising. Elizabeth Lansangan, Sir, pasensya na po kayo. Gabi na dito. Importante po yun. Salamat po. Edgardo Puno, takbo ka ulit, idol. Bubuto kita dito. Salamat po. Salamat po. Gloria Pinol, ano na katanga si PBM mag-text. Oy, gano'n. Totoo yan. Nag-text talaga eh. Wala tayong magagawa. Nag-text eh. Ano Marie, siyempre, akala niya ay forever na kanyang pagkatiwalaan yung si Adrian Bersamin. So, buong day, mabuhay lahat ng DDS. Dante Gorgonyo. Pa-shoutout, boss, Toto, from Bohol. Oh, mga taga-Bojol, maadyong hapon. Okay, hanggang dyan lang tayo. Maraming salamat.